Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience. These are things. Ngayong linggo ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona, isang Diyos, o ang kapistahan ng Banalasang Tatlo. Mahirap pong unawain ang misteryong ito o ang pangaral na ibibigay po nito sa atin. Mahirap pong tarukin, paano nga ba merong isang Diyos, tatlo sa pagkapersona? Tatlo sa pagkapersona, isang Diyos. Pero sa totoo lang, kung iisipin natin, ay merong itong napaka-praktikal na pangaral para sa ating lahat. Nasasaad po ito sa ating ebanghelyo ngayon. Sinabi po ni Jesus, ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang bawat nananalig sa kanya, kundi magkaroon ng buhay magpakailanman. Napakaganda po ng mga katagang ito mula sa sipi ng ebanghelyo, hindi ba? Kung iisipin po natin, ang pangaral ay pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos Ama, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kaya si Jesus ay nagkatawang tao para matuloy magkaroon ng kaganapan ng plano ng kaligtasan. Mahirap yun sa isang ama, yung ialay ang kanyang kaisa-isang anak. Pero ginawa ito ng Diyos Ama nang dahil sa pag-ibig. At ang Diyos Anak naman, inalay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Si Jesus, nagsakripisyo sa krus. Kung iisipin din natin, di ba, pwede namang iligtas ni Jesus bilang Diyos ang mundo sa madaling paraan. Maaring sa pagkindat, pagngiti, pagkaway, Diyos siya. Pero ang pinili niya ay pag-alay ng kanyang buhay. Ito ay malalim na pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga ang Diyos Anak, malaki ang inialay para sa kaligtasan ng mundo. Pero hindi pa po natatapos doon. Di ba sabi ni Jesus, nung siya'y umakyat na sa langit, hindi ko iiwanang ulila ang kanyang mga apostol. O tayo magiging ulila. Kaya sabi niya, padadala ko ang Espiritu. Kaya ang Diyos, Espiritu Santo naman, na lumukob sa mga apostol ng Pentecostes, ay binigyang katuparan ng Diyos sa atin. At nung lumukob nga ang Espiritu Santo sa mga apostol, ay binigyan sila ng lakas para ipalaganap ang mabuting balita. Nananahan sa atin magpakailanman. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Ayaw niyang maiwan tayo o maranasang nangungulila tayo. Kasama natin siya magpakailanman. Kaya kung titignan natin, ito ang pangaral ng banal na Santatlo. Ang Diyos na nagpapakita at nagpapatunay ng pag-ibig sa kanilang pakikipag-ugnayan. Pinangangaral nga po na ang malalim na pakikipag-ugnayang ito ng pag-ibig ay dapat makita at maisabuhay sa bawat isa. Halimbawa, sa pamilya. Ang mag-asawa, dapat ipakita nila ang pag-ibig sa isa't isa. Ang magulang sa kanilang mga anak, dapat
ipakita din ang pag-ibig sa bawat isa, ang magkakapatid, ang magkakamag-anak, pati na rin sa pamayanan, sa simbahan. Kung nais nating masalamin ang banal na Santatlo, dapat makita sa atin ang buhay na pag-ibig ng Diyos. Mahirap pa ring unawain ang doktrina ng tatlong persona, isang Diyos. Pero pag maliwanag sa atin na ang simple ngunit malalim na pangaral ay pag-ibig, dapat ito'y ating isabuhay. Dapat ipakita natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay.